Okay, salamat po sa ating mga special number. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kay Ate Sherlyn at kay Kuya Sam. Tataka ako ba't magkaiwalay? Oo. Usually, nakapartner. Pero salamat sa Panginoon sa pagpapagamit ng inyong mga boses. So, nawa ay patuloy nyo pa na i-enhance at ipagamit yung mga kaloob na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Okay? So, hindi na po tayo magpapakatagal. Tayo po mag-aaral na ng salita ng ating Ama. Let's open our Bibles in Genesis chapter 6. Genesis chapter 6, verse 8 and verse 9. Genesis chapter 6, reading from verse 8 at verse 9. Okay? Nakita na po sa amen? Basahin ko na lang po, pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito ho ang ating matutunghayan. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon Diyos, salamat po, Ama, sa umagang ito. Hinihingi po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming samahan sa aming po pag-aaral. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming po mga kasalanan. Kayo nga po patuloy na siyang maglinis po sa amin. Bagaman kami mga ligtas na at pupunta ng langit, kinikilala po namin, Panginoon Diyos, na sa amin po pamumuhay kami po ay nagkakasala, pero hindi po kami dapat mamuhay sa kasalanan. Kaya kami nagpapakababa sa iyong harapan, humihingi, Panginoon Diyos, ng kalinisan, sapagkat alam namin at kinikilala namin na ikaw ay Diyos na banal at ang lahat ng lalapit sa iyo ay dapat sumamba ng may kaayusan at may kabanalan. Salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito na kayo sasambay po namin sa Espiritu at sa katotohanan. Muli, Panginoon Diyos, buksan po nawa ang mata ng aming mga puso upang maunawaan namin ang iyong salita at higit sa lahat, ito po yung aming may sabuhay. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. The walk that God made look. The walk that God made look. Now, lahat po tayo nakakilala na sa Panginoon. Amen. So sabi ko nga po kanina, even though I cannot judge the salvation na meron kayo, pero kung meron ba makakaalam ng pagiging ligtas mo, wala nang iba kundi ikaw at ang Diyos lang. So para magkaroon ng assurance of salvation, you have to understand kung ano yung ginawa ng Panginoon. Tama? So, kung tatanungin ko po kayo, kung ngayong oras na ito ay mamamatay ka, wag naman sana, pero kung kukunin na ang buhay na ipinahiram sa iyo, nakakasiguro ka ba na sa langit na bayan ang punta mo? Sapagkat ang katanungan yan ay hindi lamang katanungan na kung saan ay para bang yan na yung katapusan, but rather yan ang pasimula ng buhay natin kay Kristo. Anong ibig sabihin yan? Hindi lamang po tayo basta nagkaroon ng buhay dito sa lupa sa pamamagitan ng kaligtasan, pero inihahanda po tayo sa talagang magiging buhay po natin kasama ng Panginoon. Because the original plan of God ay makasama natin siya for all eternity. Amen? That is the reason why in the Garden of Eden, hindi lamang po yung puno ng pagkakaalam ng masama at mabuti ang nandoon. Nandoon din po ang tinatawag natin na puno ng buhay or the tree of life. Why? Because the purpose of God is for us to be with Him eternally. Amen? Ang nakapagtataka lang sa tao, ang dami-dami naman pwedeng kainin, pwede nilang, I don't know, siguro pwede silang magpaka-bondat sa kakakain ng tree of life. For some reasons, pinakinggan po nila ang tukso, ang kaaway, na kainin nila ang bunga ng pagkakaalam ng masama at mabuti. But the point I am making, mga kapatid, mga minamahal, ngayong nakikristo na po tayo, dapat ay meron na po tayong buhay na walang hanggan at buhay na lubos. Pag sinabi natin buhay na lubos, hindi po itong buhay na kung saan ay meron kang material,
Hindi po ito yung buhay na meron kang maayos na karamdaman because all of us are subject sa karamdaman. Amen? Kahit na sabihin mo malusog ka ngayong araw na ito, darating at darating sa punto ng buhay mo na tatanda at magdi-deteriorate ang anumang bagay na meron ka. Sapagkat ang lahat ng bagay sa mundo ay naapektuhan ng kasalanan. So dahil ikaw bilang isang mananampalataya kay Kristo, ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan, but eventually, mamamatay din po tayo. Kaya ano dapat natin gawin? Yung buhay na ipinagkatiwala natin sa Panginoon ay dapat po natin paggamit sa Kanya. You see, when we talk about life, it always synonymous with the word walk. Okay? Paglakad. Alam nyo, pag sinabing paglakad, ano nagpapakita niyan? Ang taong lumalakad, nagpapakita na siya ay buhay. Di ba? So kung meron mga kayo napapanood na Walking Dead, that is, alam mo yun, not true. Sapagkat walang patay na gumagalaw at walang patay na lumalakad. So kapag lumalakad, ang isang tao, ano yan? Buhay. Ngayon tayo na kay Kristo na. Okay? Tayo po ay binuhay maguli, born again, or na-born again po tayo for us to walk in the newness of life. Hindi ka na-born again para isabuhay mo yung buhay na gusto mo. Binuhay ka ng Panginoon para mabuhay ka ayon sa Kanyang kalooban. Sapagkat ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang paglakad papalayo sa Diyos na nagsisignify na sila ay hindi sa Diyos, sila ay patay at wala silang lubos na buhay. Ngayong nakikristo ka na, dapat ngayon nararanasan mo na ang buhay na nasa Panginoon. Amen? Galatians chapter 2 verse 20, ang linaw po ng sinabi doon. Di ba? I am crucified with Christ. Hindi na ako nabubuhay. Nevertheless, I live. Yet not I, hindi na ako. But Christ liveth in me. Si Kristo na yung nabubuhay. Funny thing about living in Christ, alam mo yan, yung dati mong pamumuhay, hindi na ikaw yun eh. Pag pinagsabihan ka, nagagalit ka, ikaw yun. Pero pag pinagsabihan ka, tinanggap mo, nagpabago ka, nagpakababa ka, wala namang mawawala sa iyo eh. Matutuwa pa ang Diyos. Hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Amen? Barkada. Barkada is good, pero kung hindi yan maglalapit sa iyo sa Diyos, lalayuan mo yan. Marami kang magiging katwiran. Hindi, ano lang naman para maging masaya. Ikaw yun. Pero kung ikaw ay nakikristo at nalaman mo na hindi ang karapat-dapat, sa paningin ng Diyos, iiwanan mo yan. Sapagkat, hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Kaya nga, nakapagtataka sa nagsasabing sila'y mananampalataya, pero yung sarili pa rin nilang kalooban ang nasusunod. That is so impossible. Kasi sa paglakad natin, ano yun? Nagpapakita na ikaw ay buhay. Ang taong lumalakad sa Panginoon ay nagpapakita ng maturity. Nagigets? So, ang taong nakikristo na lumalakad ng may kaayusan ay nagpapakita ng maturity. You see, when it comes to maturity, alam mo yung taong lumalakad ng, may edad. Kesa dun sa, kasing edad ni Bella, for example. It's kind of wobbly, di ba? Wala pa siyang balance, di ba? She's figuring out paano siya lalakad ng tama. Pero kasi ang isang mananampalataya nasa Panginoon, lalo na ang isang mananampalataya na matagal ng mananampalataya, supposedly dapat sa kanyang paglakad, meron ng maturity. So, kaalin sabay nun, when you are matured in the faith, you do not easily stumble. Hindi ka basta-basta natitisod. Tanda ka na eh. Nalalaman mo na kapag lumakad ka, may lubak, iiwas ka. Tama? Lalakad ka, may bangin, di ba? Hindi ka natutuloy sa lakad mo. Bakit? May talino ka. You are matured in Christ.
Alam mo na isang relasyon hindi magiging kalugod-lugod sa Panginoon, iiwanan mo yan. Hindi mo sasabihin, ay malungkot ang buhay. Hindi ganon. Kung meron kang trabaho na hindi nakakalugod sa Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, alam mo yan, hindi ka basta-basta mag-stay sa isang bagay na alam mo na hindi matutuwa ang Diyos. That's the bottom line. That's the bottom line. So, patuloy po natin na kapag sinabi po natin naglalakad, it signifies that you are alive. Okay? Then, kapag ikaw ay somehow lumalago na o tumatagal na, nagkakaroon dapat ng maturity. Hindi lamang ng maturity, dapat pag lumalakad ka na, you should know your priority. Ang tao malago, hindi kung saan-saan nagpupunta yan. May direksyon na patutunguhan yan. Alam niya kung saan siya pupunta. I remember, meron akong inatenan, actually, libing yun eh. Kinukwento nung isang magulang kasi nga ang family to, they are Christians. It's a short story, although hindi niyo naman sila kilala. The lifestyle na kanyang ginagawa, it's very different from the lifestyle na dapat tinatahak niya paglakad niya sa Panginoon. Kasi hindi pwede, mga kapatid, mga minamahal, na kapag tayo po ay nasa Panginoon na, wala tayong, alam mo yun, priority. So sa isang mananampalataya na nakikristo, siya at siya lang dapat ang nauuna. Parang nabasa ko kagabi. Sinasabi nila na priority nila ang Panginoon pagdating sa pag-attend ng gawain, pero nakaschedule ang gawain kay Lord. So the point is, pag sinabi natin priority ang Panginoon, lahat ng naisip mong iba pa other than that, ilalaglag mo yan, basta mauna lagi ang Panginoon. No matter who they are and what they are, lagi una ang Panginoon. Now, in our world today, it's very difficult to do that. Inuulit ko, napakahirap gawin na lumakad ng tama kapag hindi ang Panginoon ang nauuna sa buhay mo. Magandang sabihin na nauuna siya, pero pagdating sa buhay, hindi ganun ang katotohanan. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit sa punto ng buhay natin, sa paglakad natin sa Panginoon, naliligaw tayo. Bakit? Hindi ang Panginoon nauna. Huwag tayong magtaka kung bakit tayo laging nadadapa, laging natitisod, laging nasasaktan, dahil hindi priority ang Panginoon. Focus, it's so important. Actually, magkadikit yan. When you are prioritizing God or any priority that you have, yun yung focus mo. Tama? Doon ka nakaharap dapat. Hindi pwedeng lumalakad ka nga ng pagiging mananampalataya, pero hindi ka nakafocus sa Kanya. Nagigets? Parang ganito. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, nung di pa tayo nakakilala sa Panginoon, ito yung kasalanan. I am ungodly. Amen? So yung lakad ko, papunta dito. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, God has given us an opportunity para makita natin ang Panginoon. Anong gagawin natin? Dapat, lalakad ka doon. Amen? Ito yung paglakad natin. Anong gusto kong sabihin? Kapag tayo, hindi natin priority ang Panginoon, oo, lumalakad ka nga, pero hindi ka nakafocus. Ano mangyayari? Hindi mo nakikita. Bakit? Madadapa ka. Although lumalakad ka, okay, pero hindi tama ang paglakad mo. Maraming mananampalatayang ganyan. Ang daming ministry, gumagawa ng devotion, nag-aattend ng Bible study, but if you're not focused to God, wala yung buhay niya. Sooner or later, pagdating ng problema, nadadapa ka, madidismaya ka, because you are not focusing on God. Iba rin naman yung nakafocus ka kay God, pero hindi ka sumusulong doon. Alaring kwenta yun. Nagigets niya? So, I'm just illustrating to you about our walk. Kasi tumalikod na tayo eh. Ibig sabihin, ligtas ka na. Ngayon ligtas ka na, lalakad ka na doon. Ngayon, sa paglakad mo, dapat nakafocus ka rin. Hindi pwede nakatingin ka doon, alam mo yun, doon yung direction mo, madadapa ka.
Pero ito yung paglakad mo, okay. Nagigets mo niya? So you see, when we walk, okay, it signifies what maturity do you possess. It signifies if God is your priority, and at the same time, sa paglakad natin, we need consistency. Hindi yung lalakad ka ngayon, hinto ka, lalakad, hinto. Huwag ganun. Bakit? Nagsasayang tayo ng oras. Now, the title of the message this morning is The Walk That God Made Look. Tignan nga natin yung buhay ni Noah. Okay? So kasi pag sinabi natin paglakad, kumbaga naglalakad, di ba? Nakatingin ang Diyos sa taong ito. But why is that? Okay? Verse 1. Okay? Verse 1. And it came to pass, when men began to multiply in the face of the earth, and the daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with men, for that he is also is flesh. Yet his days shall be 120 years. Now, I want you to understand that within the dispensation, pag sinabi nating dispensation, ito yung dealing ng Diyos sa tao. Okay? Tandaan nyo, there's nothing special with men. Kung bakit nagiging special ang men? Because God says so. Amen? Ulitin ko nagiging special ka lang nang dahil sa Diyos. But there's nothing special about you. Because the modern teachings in every churches nowadays, you are good, you are blessed, alam mo yan, nagkamali ka lang, pero good ka. Pero ang problema, hindi nila naiintindihan yung epekto ng kasalanan. Napakalala ng epekto ng kasalanan. And if you're listening this morning, at alam mo yun, hindi naman nagkataon na nandito ka lang, narinig mo ang patungkol sa mensahe ng kasalanan, kasi maraming tao, hindi na tinatanggap yun eh. Kumbaga, para bang ang iniisip nila, they inherited good, and that goodness is you, about you, di ba? Kaya para bang ang Diyos, additional na lang siya. Hindi siya necessity. No, it's not. Kapag sinabi kasi natin kasalanan, alam yan, ang tindi ng epekto sa tao, to the point na ang kahalagahan mo ay dahil sa Diyos, ngayon nagkasala ka na, mas lalong wala ka ng kwenta. We don't deserve anything but hell. Nagmamalaki ka, gusto mo patas ang Diyos, kung gusto mo maging patas ang Diyos, ang lahat ng tao, impyerno yan. Yun ang patas. Kasi kung hahayaan ng Diyos na nagkasala ka, alam mo yan, at nagpatuloy ka sa buhay na ito, yun ang hindi pagiging patas, sapagkat magpapakita yung kung anong katangian meron ang Diyos. Pero nang dahil sa biyaya ng Panginoon, pinagkalooban niya tayo ng pagkakataon para maligtas. Ganda nun. So, God is dealing with men. Nung sa panahon ni na Adan at Eva, ang tawag doon is the dispensation of innocence. Isa lang gagawin nila eh. Wala silang naman na kasalanan. O ang gagawin nila, huwag silang kakain, pwede nilang kainin lahat. Huwag silang kakain ng ng bunga sa puno ng pagkakaalam ng masama at mabuti. Iisa na nga lang, sinuway pa nila. Walang maraming kautusan, yun lang. Alam niyo bakit? Nadaya sila. Specifically si Eva, nadaya siya. Hindi dahil sa hindi niya alam yung Bible, alam niya. Alam niya, tama. Kaso nga lang, yung kanyang sariling katalinuhan ang nanguna. Kasi dinagdagan niya. Kumbaga, naging mas mahigpit pa siya kaysa doon sa panuntunan ng Diyos. Nagigets niyo? Kasi utos ng Panginoon, huwag yung kakainin, pag kinain nyo, mamamatay kayo. That is the exact word of God. Ano sabi ngayon ni Eva? Huwag daw kami kakain kasi pag kumain kami, alam mo yan, kahit hawakan namin, mamamatay kami. So dinagdagan na. Anong ibig sabihin nun? And even in the church, okay, huwag tayong maging mas marunong, mas banal kaysa sa Diyos. Basta kung ano lang yung sinabi ng Panginoon, according to God, mag-stick po tayo doon. Kaya maraming mga Baptists, maraming mga believers today, naliligaw ng doktrina kasi mas sinihigitan pa nila ang Diyos. Tama? So, dapat,
kinakailangan natin kilalanin ang sinabi ng Panginoon at wala tayong ibang gagawin kundi susundan lang natin yon. Sapagkat sa ganung paraan, doon lamang po tayo mabubuhay. Amen po ba? Matthew 4:4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi saan daw? Sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So that is the dispensation of innocence. So ano nangyari? Ano yung dealing ng Panginoon? Okay, kasama nila, di ba? Talagang the glory of God, walang takip-takip eh. Kasi nga innocent. Di ba? Ano nangyari? Nung sumuway sila, ano yung punishment ni God? Ano yung punishment niya? So, marami yon. So, sa babae, yung pag nanganak siya, di ba, mahirapan. Okay, sa lalaki, yung pagkain niya, pagtatrabahuan. Okay, so huwag kayong magreklamo kapag mahirap ang trabaho. Sisihin nyo si Adan, biro lamang. So, ganun yan. Tapos sa ahas naman, ganun din, meron siyang mula sa araw na yon, siguro yung ahas lumalakad noon. Kasi sabi kapag nung pinarusahan siya, gagapang na lang daw eh. 'Di ba? And the proto-evangelion signifying ang birth somehow ng ating Panginoon, na ang sabi doon, ang ahas ang tutuka sa sakong at ang ulo ng ahas ang yuyurak saan? Yuyurakan ng babae ang ulo ng ahas. So that is the promise in Genesis chapter 3, verse 15. Tingnan nga natin. In Genesis chapter 3, verse 15, sigit ko lang para at least pumasok po tayo dito kay Noah. So yung dealing ng Panginoon, wag mong gagawin. Okay, ginawa nila, may parusa. So sabi niya, I will put enmity between thee and the woman. Okay, yung thee dyan, yung ahas. And between thy seed and her seed. It shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Pero kagandahan ng Panginoon, noon pa man may salvation na. Amen? Noon pa man, nandoon yung grace ng Panginoon. Bakit, Pastor? Kasi on that spot, pwede na sila mamatay physically. By the way, nung sinabi ng Panginoon na mamamatay sila, totoo po yun. Both physically and spiritually. Alam natin na mamamatay lahat ng tao spiritually. Bakit? Kasi nga, banal ang Diyos. So, saan mo ilalagay ang tao ngayon? Eh di malayo sa Diyos. Saan yun? Sa apoy ng impyerno. Amen. So, physically, namatay ba sila kaagad? Well, there's a theory. Okay? Na dapat, all throughout eternity, mabubuhay ang tao. Pero tatandaan nyo 1,000 years to man, 1 day lang sa Panginoon. Hindi man sila umabot ng 1 day kasi ang pinakamatandang na record ay 969 years. So nangyari pa rin na namatay sila. So yun yung dealing ng Panginoon. So nagbago, okay, sige, anong ginawa ng Panginoon? So based on the conscience. So dapat, gawin mo kung ano yung tama. Right? So anong ginawa ng mga taong ito? In chapter 6, dito na tayo papasok. So sabi po dyan, and God, verse 5, and God saw the wickedness of man was great in the earth. And that, ano sabi dyan? Everything, or every imagination of the thoughts of his heart was only evil. Ano sabi dyan? Continually. Antindi. Kita yung degradation, ang tawag dito, hindi naman exaggeration eh. Pero sabi diyan, yung kasamaan, 'di ba? Yung laman na kanilang puso, wala nang ibang naging laman kundi ano 'yon? Kasamaan, tuloy-tuloy. Na dapat, alam mo, you should have the conscience to do what is right. So ano dealing ng Panginoon? Okay, sige, dahil ganyan kayo, parurusahan. So dito na papasok yung idea na magkakaroon again ng salvation through the Ark of Noah. Pero bago yan, nais kasi natin tignan mga kapatid, ano bang meron sa panahong ito? The man or humanity is so evil, napakasama po nila, that God must intervene. Pero alam mo yun, may kinakailangan pagdaluyan ng biyaya at pagpapala ang Panginoon. And amazingly, merong isang tao na sa kabila ng kasamaan ng buong sanlibutan, merong isa na nanatili. Sino yun? Si Noah. And his life is so pleasing to God
it is synonymous with the word walk. Kaya nga sabi po dyan sa verse 9, di ba? Chapter 6, verse 9, sa may bandang hulihan, and Noah walked with God. It is pleasing to God. Now, siguro tatanungin nyo, wala naman sigurong something special. No, it's not. Okay? Kasi you must understand, they are living in a day na kung saan ang lahat ng tao gumagawa ng masama na normalized na sa kanila. So, kumbaga, pwede rin sabihin ni Noah na, lahat naman ginagawa, edi gawin ko na rin. Nakinig po ba kayo? That is the most difficult thing na pwedeng mangyari and at the same time, napagtagumpayan ng taong ito. Now, kung may mapapansin po tayong tatlong bagay po dyan, the first thing I want you to notice that he walked in an opposite direction. Noah walked in an opposite direction. Tandaan nyo nandito siya sa isang panahon or specifically sa isang lugar and yet maintain niya yung kanyang integrity, yung kanyang paglakad sa harapan ng Panginoon. Hindi mo pwede katwiran na, kaya ako ganito kasi mga nakapaligid sa akin, hindi po ganun yun, mga kapatid. Hindi rin natin pwede katwiran, ay, nasa panahon tayo na masama na. Hindi mo pwede katwiran yun. Kasi sabi ko nga kanina, if you are so focused to God, magkakaroon ka ng response to walk in an opposite direction. If all people are walking towards wickedness, kung lahat ng tayo lumalakad na may kasamaan, maninindigan ka na hindi, lalakad ako papalapit sa Panginoon. Lalakad ako papalapit sa Panginoon. Although it's not easy, some of you have experienced that. Diba? Yung mag-a-attend ka ng prayer meeting, titignan ka ng, syempre maglalakad ka sa iyong baryo, titignan ka ng lahat, sabihin sa'yo, pagbubulungan ka, yan na naman yung sister. Uy, pastor, brother. Yan yung lalaitin ka, potal, lumagpas ka kayong langit, mga tipong ganon. Pero ikaw, kahit na ganon na mangyari, inaalipusta ka, pinapahiya ka, alam mo sa puso at buhay mo na ikaw ay lumalakad, papalapit sa Panginoon. And you don't care what other people says. Hindi mo iniisip yun kung ano sasabihin nila. Kasi mas naiintindihan mo, ano yung sasabihin ng Diyos. Yun dapat yung ating tinitignan po dyan. So, the life of Noah is a good life. The walk of Noah is a good walk. Kaya hindi nakapagtataka na patingin ang Diyos. Kaya nga, ang title po again, it is the walk that God made look. Now, kung atras po tayo, kasi dalawang sections po yan, yung 1 to 8 and then 9 to 12. Kasi dun sa 1 to 8, sa may bandang huliang part, ano sabi dyan? Verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Take note kailan naging favorable ang paglakad ni Noah? Dahil ba maayos? Hindi, nakita ng Panginoon. Nakita niya. So kung nahihirapan po tayo sa paglakad natin bilang isang mananampalataya, huwag niyong intindihin kung walang nakakakita. Merong nakakakita at ang Diyos ang nakakakita. Minsan kasi nagsasawa na tayo para bang, no, huwag kayong magsawa. Ang Diyos ang nakakakita. And we should always, alam mo yan, we will always find grace, okay, in the eyes of the Lord if we are walking in the newness of life. Kasi madalas ang tao dali magsawa. Diba? Ang tao mahirap. Kaya nga salamat sa Panginoon, bagaman nakakaranas po tayo ng samot-saring, alam yan, pang-aalipusta, temptation, trials, testings ng ating buhay, patuloy tayo lumakad sa Panginoon. Kanina siguro natatanda yung illustration, tama? Tayo po'y tumalikod na. Okay? Tumalikod na sa kasalanan, huwag na tayong haharap doon. Humarap tayo sa Panginoon. Ngayon, kapag nakaharap ka na sa Panginoon, lumakad ka kasama ng Panginoon. Ngayon, habang lumalakad ka sa Panginoon, ang Panginoon, magbibigay siya ng talino.
Talino para maipakita sa'yo na, alam mo yan, sa paglakad mo, ang kaaway kasi maghahagi siya ng maraming patibong. Sa ganun, ikaw ay matisod. Sa ganun, ikaw ay huminto. Kasi ayaw ng kaaway na sa buhay mo bilang isang mananampalataya na may spirito ka na nagbubunga ka. Ayaw niya na mabungang Kristiyano. Ang gusto niya sa Kristiyano, si Satanas yung kaaway natin, ang gusto niya, Kristiyano ka lang. Wala kang gagawin. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero wala lang sa'yo. Kristiyano ka nga, alam mo yan, meron kang pastor, pag pinagsabihan ka, ang gusto ng kaaway, huwag kang makinig. Iba yung pakinggan mo. Pakinggan mo yung gusto mo. O di naman kaya, huwag mong pakinggan. Ganun ang kaaway. Ba't mo pa pakinggan yung pastor? Mas alam niya ba? Mas matalino ba siya sa'yo? Ganun ang kaaway. You see, if we are not walking rightly with God, wala kang talino. Kasi kung nasa Panginoon tayo, kahit na sabihin natin, iba ang pamamaraan ng Diyos, tatandaan nyo, bagaman iba ang pamamaraan ng Diyos, yun lang ang tanging paraan para mabuhay. Wala nang iba. Kasi ang tao, masyado siyang naging magaling sa sarili niya. Well, di naman nakapagtataka, Diyos ang may likha. Pero kapag ikaw ay nabuhay sa sarili mong katalinuhan, ikaw ay mangmang. Ulitin ko ho, natural na may galing ang tao dahil ang Diyos ang lumikha. Pero mawawalan ng kwenta ang talino kapag hindi ka lumalakad kasama ng Diyos. Remember King Solomon? Considered one of the wisest men na lumakad. And yet, sa sobrang talino niya, anong katuwiran niya? Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-aasawa ng maraming asawa kasi ilalayo ka niya sa Panginoon. Anong katuwiran niya? Siguro katuwiran niya, hindi, kay Lord pa naman ako eh. Di ba? Siguro isip niya, iingi lang naman ako ng tawad, okay na. Magbubudbud lang naman ako ng insenso sa harap ng Diyos-Diyosa, pero wala yung puso ko doon. Yun yung akala niya. Matalino yan. Pero ang talino na hindi lumalakad kasama ng Panginoon, papunta sa Diyos, kamangmangan. Mangmang. Kaya hindi rin maganda ang matalino sa sarili mo. Amen? Mas gustuin mo na maging mangmang ka na sumusunod sa Diyos. Sapagkat ang mangmang na sumusunod sa Diyos, yun yung katalinuhan. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa book of Job, iba. Hindi naman sa iba. Iba yung statement. The fear of the Lord, that is wisdom. That is wisdom, sabi ng Job. So you see, ang paglakad ni Noah, when Noah, yung buhay ni Noah, kung bakit tumingin ang Diyos sa kanya, because he is walking in the opposite direction. Pangalawa, when you are walking with God, maybe you are walking alone, but you are never alone. Ulitin ko, bagaman tayo ay lumalakad ng mag-isa, hindi tayo nag-iisa. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Okay? Kasama natin ang Diyos. And on this case, mga kapatid, lumalakad siya na may tamang paglakad. Amen? Mga kapatid, talagang ang tao, hindi siya mabubuhay mag-isa. Naghahanap yan ng kasama. Ang tanong lang, sino ba yung kasama mo? Kaya pala, ang linaw ng warning ng Panginoon, noon pa man, kapag kayo po ay magkakaroon ng partner, ng asawa, you should have one faith. Because life is not about your happiness. Grabe naman yung statement na yun. Yun ang daya ng kaaway ngayon. Anong sabi ng kaaway? Anong sabi ng mundong ito? Do what makes you happy. Yun ang sinasabi ng mundo. Do what makes you happy.
So ngayon, ang ginagawa ng mundo, kahit may asawa na, sasamahan pa rin. Bakit? Yun ang nagpapasaya sa kanya eh. Nakikinig ba kayo? So sa mga young people, may nanliligaw, unbeliever, hindi kayo magkaparas ng faith. Pero dahil yung nagpapasaya sa'yo, ano maging katwiran mo? Pastor, maboborn again din naman siya kasi mahal niya ako. Mangmang. Mangmang. Dalangin ko sa Panginoon na patuloy tayong magpaturo sa Kanya. Kailanman sa iglesyang ito, hindi natin sinasabi na tayo talagang, alam mo yun, mabuti na kaagad or perpekto na agad. No, we're not. We are a bunch of broken people. We're broken. Bakit mukha lang tayo buo ng dahil sa Panginoon? We're broken. Ikaw ay basag, ikaw ay incomplete. Pero nang dahil sa Panginoon, siya yung bumuo sa atin. Kaya yung pag-aasawa, paghahanap ng trabaho, hindi dahil kakulangan. Bakit? Ang lahat ng ito ay karagdagan lang. Dahil nung kay Kristo ka na, siya yung pumuno sa iyo. Siya yung pumuno sa iyo. So huwag kayong malulungkot kapag wala kayong trabaho, kapag wala pa kayong asawa. As long as lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon, walang panghihinayang. I hope lumakad tayo ng tama sa Panginoon. You may walk alone. Ayaw naman ng Diyos sa malungkot ka eh. Kaya ang ginagawa ng Diyos, sinasamahan ka niya lagi. And God has given us a promise, amen? In 1 Corinthians, I will never leave thee nor forsake thee. Minsan kasi kulang lang tayo sa acknowledgement. Feeling mo, iniwan ka ng Lord kasi hindi nasusunod yung gusto mo. Huwag mo kasing sundin yung gusto mo. Sundin mo yung gusto ng Panginoon. At damhin mo, maghintay ka, magtiyaga ka sa ibibigay ng Panginoon. Kasi ibigay niya man yan o hindi, kumpleto ka na ng dahil kay Kristo. Kumpleto ka na ng dahil kay Kristo. So this man, kung bakit tuwan-tuwa ang Panginoon sa kanya, di ba? The walk that God made look in the life of Noah, because to some, he may be walking alone, but he is not alone because God is with him. Kasama niya ang Diyos. Ito pa maganda rito. Okay, hindi man siguro kasama ang ibang tao, pero hindi niya iniwan yung pamilya niya. Kasama niya yung pamilya niya. So I pray that patuloy po panalangin ang mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Tandaan niyo, hindi nating goal ang mapunta sila sa church. Ang goal natin, makakilala sila sa Panginoon. Saan man silang dalhin, okay lang po yun. Basta mahalaga, may foundation ng pagkakakilala sa Panginoon. And that's where we come in, na magpagamit tayo sa Panginoon to disciple them about the relationship in the Lord Jesus Christ. Mayroon kasing ipasok sa church. Kayo nga, nahihirapan eh. Dami-daming rules. Diba? Pagagalitan kayo. Pero hindi ko ibig sabihin na huwag silang pumunta ng church. Tandaan nyo, kapag tayo ay iniligtas ng Panginoon, dadalhin niya po tayo in a church family. Ngayon, kung dito sila dinadala, edi welcome natin, salamat sa Panginoon. Diba? Pero itong church kasi, nagpa-practice po tayo ng church discipline. Yung tamang paglakad. Kaya pag hindi ka maayos, aayusin ka. Ngayon, kung magaling ka magtago, kasi may mga ganun eh. May ganun. Sa harapan natin, parang maayos. Minsan, may mga favorite inside kasi nga, magandang paglakad. Pero lagi ko nga sinasabi, hindi ka sigurado kasi Diyos ang nakakaalam. Ang tao limited yan. Siguro nakikita kita, alam mo yun, you are participating, etc. Pero naglilingkod ka, hindi dahil sa pastor. Naglilingkod ka ng dahil sa Panginoon. Again, sa mga bisita namin na nandito,
Hindi namin kailanman sinasabi na kami mabuti, kami perpekto. Kundi lagi natin sinasabi, tayo makasalanan at tayo po ay iniligtas ng Panginoon. So therefore, from being a sinner, mali po yung sinner say by grace, that is a wrong statement. But the statement will be, we are sinners on the past, but now we are saved. Amen? Parang ganito yan. Hindi pwedeng sabihin na ikaw ay gutom na busog. That is idiotic idea. Therefore, nung nakakilala ka na sa Panginoon, you are no more sinner. Hindi ka na makasalanan. Kundi ikaw ay dating makasalanan, ngayon ay iniligtas na ng Panginoon. Amen? Kasi usually, nagagamit yung statement na yan, somehow as an alibi, hindi po. Ngayong mananampalataya ka na as much as possible, lalakad tayo na may kabanalan at may kayusan sa Panginoon. Amen? Now, pangatlo na kinakailangan natin, o makikita po natin, although that's not the points that we are having, kundi it's an observation pa lang, makikita din po natin sa Kanya that He maintained His steps carefully and continually. Kung bakit nakita ng Panginoon ang kanyang paglakad na maganda ang paglakad, because He maintained His step carefully and continuously. Now, you have to understand, mga kapatid, mga minamahal, dahil sabi dyan, no? Okay, so verse, may salamin pala ako dito. Labo na yung mata ko eh. Yun. So sabi dito, sa verse 5, and God saw the wickedness of man was great in the earth. So hindi lamang yung level ng kasalanan ng tao, kundi kalat na kalat sa buong mundo ang kasalanan. Kaya nga sabi ko po kanina, hindi lang ito basta-basta para bang Kristiyano ka lang. Alam mo yung pagiging mananampalataya mo sa Diyos at minemaintain mo, di ba, sineseparate mo yung sarili mo na magpapalayo sa Diyos. So sa ganung paraan, tinitignan at natutuwa ang Diyos sa iyong buhay o sa iyong paglakad. To some, para bang napaka-limiting or alam mo yun? Hindi ho eh. Dahil ulit-ulitin ko po ito sa inyo. Okay? Ito lang ang paraan para mabuhay ang isang mananampalataya. Lumakad na kasama ang Diyos. We need to walk with God. You see, sabi ko nga po kanina, every person was wicked. Okay? Wickedness was very rampant. It was very extreme. Pero nakakatuwa, among these people, nakita ng Panginoon ang buhay ng taong ito. Okay? Isa pa sa gusto kong makita niyo po dyan, sabi sa verse 11, the earth was also corrupt before God, and the earth was filled, ang sabi dyan, with violence. So nagkakaroon na po ng pagpapatayan. Again, because God is the God of order, God is the author of life, He is the sustainer of life. Ang ibig sabihin ng pagpatay, they don't regard God anymore. Hindi na nila kinilala ang Diyos. Yung pagpatay sa kanila, very normal na lang. Siguro pag lumalakad ka, trip mo saksakin, patay. So you see, napakalaga sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa Diyos na lumakad tayo ng may tamang paglakad. Lumakad na may tamang paglakad. Na kung saan, again, we need to walk in an opposite direction, di ba? We need to walk in the right path, even though we are walking alone, but we are never alone, and at the same time, our step, or we should maintain our step carefully and continuously. Hindi kasi pwedeng, alam mo yun, panaka-naka ka lang masunurin sa Diyos. Hindi pwede yun. Amen? Anything na dapat supposedly tuloy-tuloy, talagang yung normal, ang orasan. Pag ang orasan ay pahinto-hinto, sira ang orasan. Kasi ang trabaho niyan, mula nung ginawa niyan, isa lang. Tuloy-tuloy siya magtrabaho. Magpakita ng oras. Ang puso mo, ang trabaho niyan, tuloy-tuloy tumibok.
Kapag yan, pahinto-hinto ang pagtibok, ano mangyari? Kagaya ng gamit, sira, but in this case, may sakit. Now, ang mananampalataya sa Diyos ay dapat patuloy na lumalakad at hindi humihinto sa paglapit sa Diyos. Amen? Hindi dapat humihinto. And there's a big, big problem if a believer in Christ or claiming that he is Christ, humihinto siya. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. I believe, hindi pala, I hope, umaasa ako at nananalangin at the same time. Up to this point, kilala niyo na talaga ang Panginoon. Kasi kapag kilala niyo ang Panginoon, doon na masasettle yung may paninindigan kayo sa relasyon niyo sa Panginoon. Kasi naintindihan mo yung relasyon mo sa Panginoon eh. Ang relasyon mo sa Panginoon ay kagaya ng kayamanan. At wala pang normal na tao ang may kayamanan na pinabayaan niya yung kayamanan. Amen? Maraming ang mga magkakamag-anak, nagpapatayan sa mana kasi yan ay kayamanan. Di ba nga sa inyo, nag-iiba yung mood pag hindi nakita yung cellphone ko. Bakit? Tinuring yung kayamanan. Sana maging kayamanan natin ng Diyos. Tignan mo nga yung Matthew 6:20, if I'm not mistaken. Matthew 6:20. For where your treasure is. Matthew ba yun? For where your treasure is, there your heart will be also. 21 siguro. Yun, tama. For where your treasure is. Sabi diyan, there will your heart be also. Kapag ang kayamanan mo ay ang Diyos, nandoon yung puso mo. Hindi mo pababayaan yun. Hindi mo siya sasaktan sa maling pagpipili. Hindi mo siya sasaktan sa maling paglakad. Hindi mo siya sasaktan sa anong pa mang bagay na pwede mo maisip. Bakit? Kayamanan mo yan. Ang Diyos nawa ang maging kayamanan po natin. So, ano gagawin po natin? When you walk with God, don't stop. Huwag kang hinto. When you walk with God, do not get swayed easily. Huwag kayong paliligaw. Kasi kung bakit ka naliligaw, hindi na kasi yung focus mo. Kaya ang dali mo mahatak. Amen? You see, most in accidents on the road, ano nangyayari? Because lack of focus. Kasi kung focus, ang magaling na driver kasi, kahit ano pa yung nangyayari sa paligid, hindi kasi pwedeng nagdadrive ka, may konti pumutok, ay! Tapos gagawin manibela, pa-aksidente ka. You should be focused on the road. Tama? Hindi pwedeng nag-drive ka, nasilawang ka lang, alam mo yun, bigla mong isusubay yung manibela, hindi, ma-aksidente ka. A good driver somehow, although hindi naman tayo talaga nagdadrive ng buhay natin, ang Diyos naman talaga, amen? At dapat natin ipahawak sa Kanya manibela. Pero sa ating pong paglakad, dapat natin pagkatiwala sa Kanya. So ano man mangyari sa ating buhay, hindi mo pwedeng agawin ang manibela ng buhay mo at ikaw magdadrive. Bakit? Maa-aksidente ka. In life and even in our spiritual walk, focus is important. We need to prioritize God. So when we walk, do not easily get swayed. And number 3, we should not always be stumbling. Hindi dapat tayo laging nadadapa. Anong gagawin po natin? We need to ask God for wisdom, okay? For wisdom, so that our faith will be established. Ang pananampalataya kasi parang salamin ho yan. Labo na yung mata ko eh. Pero pag ako nagsasalamin, nakikita ko na malinaw, yung dapat kong makita. Mga kapatid, gusto nyo lumakad ng tama sa Panginoon, lumakad tayo ng may pananampalataya. Ang pananampalataya kasi, sabi ng Hebrews chapter 12, verse 1. Tingnan nga natin. Hebrews chapter 12, verse 1. Verse 2. Verse 2. Yan. Looking, 11:1, sorry. Pero pwede rin yan.
11:1. Okay? Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, ang sabi ng Bible. Now, ang attitude mo bilang isang mananampalataya, dumaan ka man na maraming pagsubok, when you pray to God, when you ask for wisdom, by faith, although hindi mo pa natatanggap yung answered prayer mo, pero yung attitude mo, para mo na siyang tinanggap. Minsan kasi, it's all about our attitude. Kaya nga, tuwan-tuwa ang Panginoon, always in the New Testament, in the Gospel, kapag yung isang tao, alam yan, hindi pa nangyayari, pero nananampalataya siya, natutuwa ang Panginoon dun. And mostly natuwa ang Panginoon, guess what? Hindi sa mga Jew. Okay, hindi sa mga Jew. Minsan, Samaritan, di ba? They're not Jews. Kasi ang ine-expect talaga ng Panginoon na mananampalataya sa Kanya, yung mga Jew. But more than that, di ba, sinanampalataya sa Kanya, yung mga hindi niya inaasahan. I'm not pressuring you, pero alam niyo, inaasahan sa atin ng Panginoon dahil binigyan tayo ng kaligtasan, lalakad tayo sa pananampalataya. So then again, sabi ko nga po, when we walk with God, huwag tayong hinto. Do not stop. When we walk with God, do not get easily or be easily swayed. Huwag kayong pa-impluwensya. Tignan niyo yung mga tao nakapaligid sa inyo. Kung ano yung impluwensya, kung nilalapit ba kayo sa Diyos o hindi. And number 3, huwag tayong masyadong laging natitisod. Okay? So, pagpapakita yan ng immaturity. Immaturity. From time to time, syempre, nagkakasala tayo sa Panginoon. Yes, pero hindi mo dapat maging katuwiran yan. Ano gagawin natin? Magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi our goal, hindi para pasayahin ang ating sarili, kundi pasayahin po natin ang Diyos. That is the walk that God will make us. That is the walk that God made look. Yun yung paraan ng paglakad na kung saan tinitignan ng Diyos at natutuwa siya sa ating po paglakad. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa patuloy paalala sa amin. Wala po kami may pagmamalaki, Panginoon. Talino man ito, kayamanan man ito, kasikatan man ito. Lahat ng ito ay baliwala sa inyong harapan. Sapagkat lahat ng bagay na ito lilipas. Dalangin po namin, Panginoon, ngayong umagang ito. Kalugdan niyo po nawa kami. Kahabagan niyo po nawa kami. As we come to your presence, O God, we pray that you will guide us. Give us wisdom. Tulungan niyo po kami magsawa na magiging matalino sa aming sariling pamamaraan. Sapagkat sa katotohanan lang, kung malayo po kami sa inyo, mangmang po kami. Panginoon, nandito po sa inyong harapan ang inyong mga anak. Maybe they are praying, maybe they are meditating or contemplating sa mga bagay na narinig po nila. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, samahan niyo po kami. Maging tama po nawa ang paglakad namin sa iyo. This year, 2026, samahan niyo po kami, Panginoon. Kasi ang hirap, Panginoon Diyos, na lumakad na hindi po namin kayo kasama. Sa aming trabaho, sa aming plano, sa aming pamilya, sa aming paglilingkod, at maging sa personal po namin buhay. Habang kami ay nananalangin, Panginoon Diyos, maybe sa mga taong ito, nakikita po nila yung sarili po nila. Lord, hinihingi ko po na patuloy po kami kahabagan, na maging tama po nawa ang aming kaisipan, sa aming direksyon na tinatahak papalapit sa inyo, ay maging kaaya-aya po nawa ang aming pamumuhay at aming paglakad sa pananampalataya. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos,
na patuloy po nawa na kami ay lumapit sapagkat alam naman po namin na bagaman pinipigilan po kami ng kaaway, pero ayon sa inyong kahabagan ay wala pong pwedeng pumigil sa paglapit po namin sa iyo. Lord, tulungan niyo po kami na lagi po naming nasain ang lagi mapalapit sa inyo sapagkat wala pong ibang paraan para mabuhay kundi ang lumapit lamang sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, ngayong umagang ito, minsan pa, na kayo po patuloy na mangusap. Kung meron man sa aming kalagitnaan na hindi pa po niya natatanggap ang kaligtasan na nagbumula sa iyo, hiningi ko po na manampalataya po nawasa sa inyo. Pagsisihan ng kanyang kasalanan at tanggapin ang regalo ng kaligtasan na nagbumula sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik namin sa iyong papuri lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po at magandang umaga. Salamat po muli sa ating Panginoon sa mensahe po na pinatid po sa atin mula sa ating pong mahal na pastor. At sa ating pong pagpapatuloy sa oras pong ito, ayan, ating pong batiin muli ang mga mayroong kaarawan ng month of January. Batiin po natin nung January po. Ayan, yung January 4, si Kuya Robic po. And also, kay Kuya Calix. Ayan, yung January 4 din po. At kay Ate Lizelle May Priol. Nung January 4 din po yan. And nung 9 naman po, si Ate Erica Rojas. At sa nung 22 po, yan si Ate Sherlyn. Yan sa 28 po, si Tita Marty po. Yan, happy birthday po. At sa 30 naman po, si Ate Ira Lu po. Yan tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin sila ng happy birthday.